Babae, binasted ng kanyang manliligaw dahil isa lamang itong truck driver. Pero ang hindi niya alam, ito pala ang may-ari ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan. Si Ana ay isang maganda at matalinong babae. Ngunit may pagkamasungit at mapanghusga. Siya ang breadwinner ng kanilang pamilya at palaging nagrereklamo dahil sa bigat ng kanyang responsibilidad. Lumaki siyang mahirap, kaya't maaga siyang naghangad ng mga bagay na magaganda at mamahalin. Kahit na marami siyang naabot sa buhay, hindi niya maiwasang magkaroon ng mataas na pamantayan, lalo na sa mga taong nakapaligid sa kanya. Araw-araw na lang, ako na naman ang mag-a-adjust. Reklamo ni Ana sa kanyang kaibigan at kasamahan sa trabaho na si Maricel habang nagkakape sila sa kantin. Ako na nga nagdadala ng lahat ng gastusin sa bahay, tapos wala pa akong makuha na desenteng trabaho na may tamang sahod. Alam mo Ana, sabi ni Maricel, baka naman kailangan mo ring magpahinga minsan. Hindi mo kailangan buhatin ang buong mundo sa balikat mo. Nakakapagod na kasi Maricel, sagot ni Ana. Gusto ko lang naman magkaroon ng magandang buhay para sa pamilya ko. Pero parang ang hirap makuha ng mga bagay na yan. Marami na siyang pinasukan na trabaho sa pag-asang makahanap ng mas malaking sahod. Kasama rito ang mga di kanais-nais na karanasan sa kanyang mga katrabaho na hindi nakakasundo ang kanyang masungit na ugali. Gayunpaman, si Ana ay hindi sumusuko. Sa kanyang kasalukuyang trabaho, isang kumpanya na kilala sa kanilang mataas na pamantayan, siya ay nagsusumikap para sa kanyang pamilya. Sa bahay, ang kanyang ama na si Mang Ramon ay baldado na at wala ng kakayahang magtrabaho. Palagi siyang nag-aalala sa kalagayan ng kanyang pamilya. Ang kanyang ina na si Aling Rosa ay isa lamang housewife na nag-aasikaso kay Mang Ramon at sa dalawa niyang bunsong kapatid. Paminsan-minsan, naglalako si Aling Rosa ng kakanin at naglalabada sa kapitbahay, upang kahit papaano ay may dagdag na pera para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Isang gabi, habang nagluluto si Aling Rosa ng hapunan, lumapit si Mang Ramon kay Ana na nakaupo sa sala. Anak, pasensya ka na at ikaw na kailangang magtrabaho para sa ating pamilya. Mahina niyang sabi na may luha sa mga mata. Kung kaya ko lang sana, gusto kong ako na lang ang gumawa ng lahat ng ito. Tay, alam ko naman po yan. Sagot ni Ana, ngunit hindi maiwasang may bahid ng sama ng loob ang kanyang boses. Pero minsan kasi, parang ang hirap. Parang ako lang ang laging may responsibilidad na ganito. Naiintindihan kita anak. Sabi ni Mang Ramon, hawak ang kamay ni Ana. Pero lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka namin ng nanay mo. Alam naming napakalaki ng sakripisyo mo para sa amin. Hindi napigilan ni Ana na umiyak. Tay, gusto ko lang naman ang magandang buhay para sa inyo. Pero parang ang hirap-hirap. Mahalaga ang ginagawa mo, Ana. Hindi namin ito makakalimutan. At balang araw, magkakaroon ka rin ng pagkakataong makamit ang mga pangarap mo. Samantala naman sa trabaho ni Ana, 9 na buwan na ang nakalipas na makilala niya si Julius. Isang araw habang nag-aayos ng kanyang mga gamit sa opisina, napansin niya ang isang lalaking pumasok sa break room. Si Julius ay isang simpleng lalaki, tahimik at palakaibigan. Sa unang pagkakataon na nakita ni Ana si Julius, nabighani siya sa makisig na pangangatawan nito. Gayunpaman, wala pang kamalay-malay si Julius sa presensya ni Ana noon. Isang gabi, nagkaroon ng company gathering. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang grupo ng kaibigan at kasamahan. Si Ana ay nakatayo sa isang sulok. Pinagmamasdan ang mga tao habang may hawak na baso ng alak. Sa di kalayuan, nakita niya si Julius na nakikipag-usap sa ilang kasamahan. Hindi niya maiwasang mapansin kung gaano ito ka-gentleman sa bawat kilos. Hi, Ana diba? Bati ni Julius na makita siya sa kanyang pwesto. Napansin kita kanina pa, mukhang malalim ang iniisip mo. Oo, napansin mo pala. Sagot ni Ana na medyo nagulat sa paglapit ni Julius. Medyo stress lang sa trabaho. Alam mo, minsan kailangan din nating mag-relax. Hindi lahat ng bagay ay dapat seryosohin. Sabi ni Julius na may kasamang ngiti.
Hindi napigilan ni Ana na mapangiti sa sinabi ni Julius. Tama ka dyan. Kailangan ko nga yata mag-relax minsan. Sa kanilang mga susunod na pakikisalamuha, napansin ni Ana na si Julius ay hindi gaya ng ibang mga lalaki. Hindi ito madaling mapikon sa kanyang masungit na ugali. Bagkus ay nagpapakita pa ng malasakit at pag-unawa. Dahang-dahang nababawasan ang pader na itinayo ni Ana sa kanyang sarili tuwing kausap si Julius. Alam mo, Ana? Sabi ni Julius isang hapon habang nagkakape sila sa isang malapit na cafe. Hindi mo kailangan magpanggap na malakas palagi. Okay lang na ipakita mo kung ano talaga ang nararamdaman mo. Napakahirap kasi. Sagot ni Ana. Parang lagi akong may kailangang patunayan sa lahat ng tao, lalo na sa pamilya ko. Naiintindihan ko. Tugon ni Julius. Pero tandaan mo, hindi mo kailangan mag-isa sa laban na yan. Andito lang ako para sa'yo. Sa bawat pag-uusap nila, lalong lumalalim ang pagkakaibigan nila. Si Julius ay laging nariyan para kay Ana. Nagbibigay ng suporta at pag-unawa na bihira niyang makita sa ibang tao. Hindi niya alam na ang lalaki sa harapan niya ay hindi lang basta isang truck driver, kundi may mas malaking papel sa kanyang buhay na malalaman niya sa mga susunod na panahon. Ang simula ng kanilang kwento ay isang pagsilip sa kung anong maaaring maging mas malalim na koneksyon sa kanilang dalawa. Ang mga araw na nagdaan ay nagpatibay ng kanilang samahan na tila may lihim na nakatadhana para sa kanilang dalawa. Habang lumilipas sa mga araw, lalong nagiging malapit sina Ana at Julius. Hindi ito nakalampas sa mga mata ng mga kaibigan ni Julius na sina Mark at Leo. Isang araw, habang nagkakape sila sa break room, napag-usapan ng dalawa ang pagiging malapit ni Julius kay Ana. Bro, napansin ko parang lagi na kayo magkasama ni Ana. Sabi ni Mark, nakangiti ngunit may bahid ng pag-aalala. Oo nga Julius, dagdag ni Leo. Balita ko, hindi maganda ang ugali ni Ana. Bakit siya pa ang pinili mong maging kaibigan? Napangiti lang si Julius at umiling. Alam nyo, hindi natin dapat husgahan ng tao base sa sabi-sabi lang. Gusto ko makilala si Ana ng mas malalim. Hindi ako naniniwala na ganun lang siya. Pero bro, ingat ka pa rin. Sabi ni Mark. Ayaw lang naming masaktan ka. Salamat sa pag-aalala pero kaya ko to. Tugon ni Julius na may kasamang tiwala sa kanyang desisyon. Habang lumilipas ang mga linggo, lalong naging madalas ang pagsasama ni Ana at Julius. Lagi silang sabay mag-lunch at umuwi kapag parehas sila ng schedule. Sa bawat pagkakataon, mas lalo silang nagiging malapit sa isa't isa. Naging matalik na magkaibigan sila na halos hindi na mapaghiwalay. Ana, tara lunch tayo. Aya ni Julius isang tanghali. May alam akong bagong restaurant malapit dito. Sige Julius, gutom na rin ako. Sagot ni Ana na medyo nakangiti. Sa kanilang mga lunch break, nagkakaroon sila ng pagkakataon na magkwentuhan ng mas malalim. Ibinabahagi ni Ana ang kanyang mga pangarap at takot, pati na rin ang kanyang mga pangarap para sa pamilya. Si Julius naman ay palaging nakikinig at nagbibigay ng suporta. Alam mo, Ana, naiintindihan ko kung bakit ka masyadong nag-aalala sa trabaho. Sabi ni Julius isang beses habang kumakain sila. Malaking responsibilidad ang maging breadwinner ng pamilya. Oo nga Julius, pero minsan talaga, parang ang hirap. Tugon ni Ana. Parang laging may inaasahan sa akin. Kahit anong gawin ko, parang hindi sapat. Hindi ka nag-iisa sa laban na yan, Ana. Kung kailangan mo ng tulong o kahit kausap lang, andito lang ako. Sabi ni Julius na may kasamang ngiti. Hindi lang sa trabaho sila nagkikita. Tuwing weekends, naglalaan sila ng oras para mamasyal at kumain sa labas. Sa mga pagkakataong ito, mas lalo pang nakilala ni Julius si Ana. Isang Sabado, nagdesisyon silang pumunta sa isang parke para maglakad-lakad. Habang naglalakad sila, isang batang namamalimos ang lumapit kay Ana. Agad na umiwas si Ana na may halong inis sa kanyang muka. Ano ba yan? Bakit ba ang daming namamalimos dito? Reklamo ni Ana. Ang dumi-dumi pa nila. Napatingin si Julius sa bata na may kaunting lungkot sa mata. Ana, baka naman may dahilan kung bakit sila nandito.
Minsan kasi wala talaga silang magawa kundi mamalimos. Baka nga, pero hindi ko talaga kayang ganitong eksena. Mas gusto kong umiwas na lang. Tugon ni Ana. Sa isa pang pagkakataon, habang kumakain sila sa isang restaurant, napansin ni Julius ang pagiging masungit ni Ana sa mga waiter, lalo na kapag natatagalan ang pag-serve ng kanilang pagkain. Excuse me, ano ba naman yan? Ang tagal ng order namin. Inis na sabi ni Ana sa waiter. Hindi ba kayo marunong magtrabaho dito? Napailing si Julius, ngunit sa halip na magalit, naisip niya na baka problemado si Ana kaya niya nagagawa ang mga ganitong bagay. Ana, kalma lang, baka busy lang sila. Malumanay na sabi ni Julius. Nakakawala kayo ng pasensya, sagot ni Ana. Habang nagkakaroon ng mas maraming pagkakataon na magkasama, napapansin ni Julius ang iba pang aspeto ng pagkatao ni Ana. May mga pagkakataong si Ana ay nagmamaldita, lalo na kapag gusto niyang siya ang nasusunod sa kanilang mga plano. Julius, gusto ko sa ibang restaurant tayo kumain. Sabi ni Ana isang beses. Ayoko dito, masyadong maraming tao. Pero Ana, masarap ang pagkain dito. At malapit lang sa opisina. Paliwanag ni Julius. Hindi, Julius. Sabi ko, ayoko nga dito. Mariing sagot ni Ana na ikinabigla ni Julius. May mga pagkakataon din na kapag iniintindi ni Julius ang pagsusungit ni Ana, mas lalo lamang siyang naiirita. Ana, baka may pinagdadaanan ka lang kaya kaganyan. Malumanay na sabi ni Julius isang beses. Julius, tigilan mo nga ako. Alam mo ba kung gaano kahirap ang buhay ko? Sagot ni Ana na may halong galit at pagod. Sa kabila ng lahat ng ito, tinitingnan pa rin ni Julius ang mabuting bahagi ni Ana. Alam niyang may mabigat na dinadala si Ana at nais niyang tulungan ito sa abot ng kanyang makakaya. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nauunawaan ang mga dahilan sa likod ng mga kilos ni Ana. Alam mo Ana, kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Sabi ni Julius isang gabi habang naglalakad sila pauwi. Hindi mo kailangang mag-isa sa lahat ng to. Salamat, Julius. Tugon ni Ana na may kasamang ngiti. Habang lumalalim ang kanilang samahan, unti-unti nang nagiging mas malapit ang kanilang puso. Sa kabila ng mga pagsubok at mga pagkakaiba, nakita ni Julius ang tunay na pagkatao ni Ana. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging isang matibay na pundasyon na magbubukas ng mas malalim pa koneksyon sa kanilang dalawa. May ilang beses na sa pag-uusap ni Ana at Julius, si Ana ay nagmamaldita. Gusto ni Ana ay siya ang nasusunod sa kanilang plano. Isang hapon habang nagkakape sila sa isang cafe, napansin ni Julius ang pagiging maarte ni Ana. Julius, ayoko na dito. Ang init-init. Di ba nila kayang ayusin ang aircon? Reklamo ni Ana habang pinapaypayan ng sarili. Ana, baka naman saglit lang. Baka inaayos na nila. Sagot ni Julius, pilit na inuunawa ang sitwasyon. Hindi ko na kaya. Tara na nga Julius. Hanap tayo ng mas maayos na lugar. Madiin na sabi ni Ana. Sa isa pang pagkakataon, habang naglalakad sila sa isang mall, nakita ni Ana ang isang tindahan ng mamahaling mga sapatos. Julius, tingnan mo itong sapatos. Gusto ko to, pero ang mahal naman masyado. Sabi ni Ana, sabay buntong hininga. Ana, bakit hindi mo subukan? Baka magustuhan mo. Sabi ni Julius na nagtatangkang maging positibo. Julius, hindi mo ako naiintindihan. Hindi ako katulad ng ibang tao na basta na lang makakabili ng ganito. Tugon ni Ana na may halong inis. Kahit na madalas na masungit si Ana, patuloy pa rin ang pag-aalaga at pag-unawa ni Julius sa kanya. Sa bawat pagkakataon, ipinapakita ni Julius ang kanyang malasakit at pagmamahal kay Ana, kahit na hindi laging maganda ang trato sa kanya. Habang patuloy na nagiging malapit sina Julius at Ana, unti-unti nang nahulog ang loob ni Julius sa dalaga. Isang gabi, nagkayayaan ang magkaibigan na sina Julius, Mark at Leo na mag-inuman sa isang bar malapit sa kanilang opisina. Sa kalagitnaan ng kanilang kwentuhan, napansin ni Mark ang tila pagkalungkot ni Julius. Bro, mukhang may mabigat kang iniisip ah. Puna ni Mark habang umiinom ng beer. Ano bang problema? Napabuntong hininga si Julius bago sumagot. Alam nyo, nahulog na talaga ako kay Ana.
Hindi ko na kaya itago to. Nagulat si Leo at agad na sumabat. Seryoso ka ba, tol? Sa dami ng babae dyan, kay Ana ka pa talaga nahulog. Tumango si Julius. Oo, seryoso ako. Alam kong maraming hindi magandang bagay tungkol sa kanya. Pero may nakikita akong kabutihan sa puso niya. Gusto ko siyang ligawan. Pero Julius, alam mo hindi siya madaling tao. Sabi ni Mark. Baka masaktan ka lang. Alam ko, pero handa akong subukan. Sagot ni Julius. Ayokong panghinayangan na hindi ko man lang sinubukan. Basta bro, ingat ka. Kung yan talaga ang gusto mo, susuportahan ka namin. Wika ni Leo. Pero Julius, dagdag pa ni Mark. Ilang beses na kitang binalaan tungkol kay Ana. Hindi siya madaling pakisamahan. Ayaw naming makita kang nasasaktan. Basta, alam ko sa puso ko, siya ang gusto ko. Tugon ni Julius na may kasamang tiwala sa kanyang desisyon. Handa akong tanggapin ang lahat ng mangyayari. Samantala, sa bahay naman ni Ana, patuloy ang kanilang mga problema. Palaging nagrereklamo si Ana tungkol sa bigat ng kanyang responsibilidad bilang breadwinner. Minsan, nagkakaroon ng mainit na sagutan sa pagitan ni Ana at ng kanyang mga magulang. Ana, bakit ba lagi kang nagrereklamo? Hindi mo ba naisip na ginagawa namin ang lahat para makatulong kahit papaano? Tanong ni Aling Rosa na may halong pagod at lungkot sa boses. Nay, kayo naman ang nagsabi na ako nang bahala sa lahat. Hindi niyo ba naiisip kung gaano kahirap ang ginagawa ko? Sagot ni Ana na puno ng galit. Hindi namin sinasadyang ipasa lahat ng responsibilidad sa iyo, anak. Sabi ni Mang Ramon na pilit umaabot kay Ana kahit siya'y baldado. Pasensya ka na kung ganito ang sitwasyon natin. Pasensya? Lagi na lang pasensya! Sagot ni Ana bago umiyak. Gusto ko lang naman na magandang buhay para sa atin, pero parang wala lang katapusan ng hirap. Habang nangyayari ang mga ito, si Julius ay palaging nariyan para kay Ana. Siya ang sandalan ni Ana sa tuwing pakiramdam niya ay wala na siyang malalapitan. Ana, nandito lang ako. Kung kailangan mo ng kausap, handa akong makinig. Sabi ni Julius habang hawak ang kamay ni Ana. Salamat, Julius. Tugon ni Ana na may halong ngiti. Kahit papaano nakakagaan ka ng loob. Pagkatapos ng ilang linggo ng pag-iisip, nagdesisyon na si Julius na sabihin kay Ana ang kanyang tunay na nararamdaman. Isang gabi, niyaya ni Julius si Ana na mag-dinner sa isang paborito nilang restaurant. Habang kumakain, kitang-kita ang kaba sa mukha ni Julius. Ana, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Panimula ni Julius. Ano yun, Julius? Tanong ni Ana habang sumusubo ng pagkain. Matagal ko nang gustong sabihin to. Sabi ni Julius na may halong kaba. Ana, nahulog na ang loob ko sa'yo. Gusto kitang ligawan. Saglit na natahimik si Ana bago biglang tumawa ng malakas. Julius, seryoso ka ba? Gusto mo akong ligawan? Oo. Sagot ni Julius, na halatang nasaktan sa reaksyon ni Ana. Alam kong hindi ako perpekto pero totoo ang nararamdaman ko. Julius, isang truck driver ka lang. Anong ipagmamalaki mo? Hindi mo ba naisip na hindi tayo magka-level? Sabi ni Ana na may halong pangmamaliit. Labis na nasaktan si Julius sa mga sinabi ni Ana. Hindi niya inakalang ganito ang magiging reaksyon nito. Ana, hindi ko inisip na ganito mo ako titignan. Sagot ni Julius na puno ng kalungkutan. Akala ko, kilala mo na ako ng lubos. Hindi mo kasi naiintindihan, Julius. Patuloy ni Ana. Iba ang mundo natin, hindi kita kayang tanggapin bilang higit pa sa kaibigan. Ana, gusto ko lang malaman mo na totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Sabi ni Julius bago tumayo at lumabas ng restaurant. Kung hindi mo kayang tanggapin yan, siguro nga tama ka. Iba ang mundo natin. Pag-uwi ni Julius, hindi niya maiwasang umiyak. Labis siyang nasaktan sa mga sinabi ni Ana. Pakiramdam niya ay nawala siya ng pag-asa na makamtan ang pagmamahal ng taong pinahahalagahan niya. Habang nakahiga sa kanyang kama, binalikan ni Julius ang lahat ng masasayang alaala nila ni Ana.
Ang bawat tawanan, kwentuhan at pagsasama. Sa kabila ng lahat, hindi niya maiwasang mahalin si Ana. Sana, balang araw, maintindihan mo kung gaano kita kamahal. Bulong ni Julius sa kanyang sarili bago siya tuluyang pumikit at nanalangin na sana'y maghilom ang kanyang puso. Matapos ang gabing iyon, hindi mapakali si Julius. Ang kanyang isip ay puno ng alaala ni Ana at ng bawat pagkakataong magkasama sila. Hindi siya makatulog ng maayos at bawat pagbalik sa mga masasayang alaala ay lalo lang nagpapahirap sa kanyang kalooban. Habang nakahiga sa kanyang kama, hindi maiwasan ni Julius na balikan ng mga sandali na kung saan nadama niya ang tunay na saya kasama si Ana. Ang mga oras na magkasama silang naglalakad sa parke, ang mga tawanan sa mga simpleng kwentuhan sa tanghalian, at ang bawat pag-aalala na ibinibigay niya sa tuwing nakakaramdam ng lungkot si Ana. Hindi niya maiwasang isipin kung saan siya nagkamali. Bakit ganito? Ginawa ko naman ang lahat para sa kanya. Bakit hindi niya makita ang tunay kong nararamdaman? Bulong ni Julius sa kanyang sarili, habang ang luha ay dumadaloy sa kanyang mga mata. Sa mga sumunod na araw, nagdesisyon si Julius na maglabas ng sama ng loob sa kanyang mga kaibigan. Isang gabi, nagkayayaan muli sina Julius, Mark at Leo na mag-inuman sa bar. Sa kalagitnaan ng kanilang kwentuhan, hindi na napigilan ni Julius ang kanyang nararamdaman. Tol, hindi ko na alam ang gagawin ko. Sabi ni Julius habang nakatingin sa kanyang baso ng beer. Ang sakit ng ginawa ni Ana. Parang hindi niya man lang pinahalagahan ng lahat ng ginawa ko. Napatingin sina Mark at Leo sa kanya, puno ng simpatya. Julius, alam naming mahal mo siya, pero hindi mo naman kailangang masaktan ng ganito. Sabi ni Leo, sinubukan ka naming balaan bro, pero nandito pa rin kami para sa'yo. Oo nga Julius, dagdag ni Mark. Hindi mo kasalanan na mahalin siya, pero baka kailangan mo magpahinga muna. Bigyan mo ang sarili mo ng oras para makalimot. Bakit ganun? Ginawa ko naman ang lahat para mapalapit sa kanya. Akala ko naiintindihan niya ako. Sagot ni Julius, puno ng hinalakit. Hindi ko alam kung paano pa ako babangon mula dito. Alam mo bro, minsan talaga hindi natin makukuha ang lahat ng gusto natin. Sabi ni Leo, na pilit nagbibigay ng lakas ng loob kay Julius. Pero hindi ibig sabihin noon ay wala nang magandang mangyayari sa'yo. Baka kailangan mo lang hanapin ang tamang tao para sa'yo. Sa bawat pag-inom ng beer at pag-iyak, unti-unting nararamdaman ni Julius ang bigat ng kanyang damdamin. Alam niyang mahirap pero kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na hindi siya ang pipiliin ni Ana. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag. Umaasang balang araw ay makakahanap din siya ng tunay na kaligayahan. Dahil sa sakit na naramdaman ni Julius matapos siyang busted din ni Ana, napagdesisyonan niya magpahinga muna at tumigil sa pagtatrabaho bilang isang truck driver. Isang umaga, habang nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, binabalikan niya ang mga masasayang alaala nila ni Ana. Alam niyang hindi na niya kaya magpatuloy sa trabaho nang may ganitong kalungkutan. Pagdating sa opisina, tinawag niya ang kanyang supervisor upang makipag-usap. Sir, gusto ko pong magpahinga muna. Hindi ko na kaya ang bigat ng nararamdaman ko. Sabi ni Julius na puno ng hinanakit. Naiintindihan kita Julius. Alam ko may pinagdadaanan ka. Magpahinga ka muna at bumalik ka kapag handa ka na. Tugon ng kanyang supervisor na may simpatya. Habang umaalis ng opisina, pakiramdam ni Julius ay parang nawala ang kalahati ng kanyang pagkatao. Mahal na mahal niya si Ana. Ngunit kailangan niyang tanggapin ang katotohanan at maghilom muna ang sugat ng kanyang puso. Sa kabilang banda, nang malaman ni Maricel, isa kaibigan ni Ana sa opisina, na binasted ni Ana si Julius, nagtaka siya at hindi niya mapigilang magtanong. Bakit mo binasted si Julius? Mabait naman siyang tao ah. Tanong ni Maricel kay Ana habang nasa pantry sila. Alam mo Maricel, isang truck driver lang siya. Hindi kami bagay. Hindi mo ba naiintindihan yun? Sagot ni Ana na may halong pangmamaliit. Pero Ana, hindi ba't mahalaga ang ugali ng tao kaysa sa estado sa buhay? Tanong ni Maricel na puno ng pagtataka. Maricel, hindi mo alam sinasabi mo. Hindi kami magka-level. Hindi ko siya kayang mahalin, no? Sabi ni Ana bago tumawa. Napailing na lang si Maricel sa sinabi ni Ana.
Hindi niya maintindihan kung paano nag-isip si Ana ng ganito. Alam niyang mabait at mapagkakatiwalaan si Julius at hindi niya mapigilang maawa sa kanya. Sa mismong araw na iyon, nagbalik si Julius sa opisina upang ibalik ang kanyang uniforme bilang truck driver. Habang papalapit siya sa pantry, narinig niya ang usapan ni Ana at Maricel. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Bakit mo binasted si Julius? Mabait naman siyang tao. Tanong ni Maricel kay Ana habang nasa pantry sila. Alam mo Maricel, isang truck driver lang siya. Hindi kami bagay. Hindi mo ba naiintindihan yun? Sagot ni Ana na may halong pamamaliit. Pero Ana, hindi ba't mahalaga ang ugali ng tao kaysa sa estado sa buhay? Tanong ni Maricel na puno ng pagtataka. Maricel, hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi kami magka-level. Hindi ko siya kayang mahalin, no? Sabi ni Ana bago tumawa. Tumigil si Julius sa kanyang paglalakad. Pakiramdam niya ay tinusok siya ng libo-libong karayom sa kanyang puso. Hindi niya inakalang ganito kababa ang tingin sa kanya ni Ana. Tahimik siyang lumayo at umalis ng opisina. Dala ang bigat ng katotohanan na minamaliit siya ng taong pinakamamahal niya. Isang araw sa opisina, habang abala ang lahat sa kanilang trabaho, biglang pumasok si Julius sa main lobby ng kumpanya. Sa halip na suot ng kanyang pangkaraniwang uniforme, nakasuot siya ng suit at kasama ang 100 security guards. Ang kanyang presensya ay agaw pansin at lahat ay nagulat sa kanyang pagdating. Good morning po, Mr. Julius. Bati ng ilang matagal ng empleyado sa kumpanya. Hindi makapaniwala ang iba, ngunit ang mga matagal lang nagtatrabaho sa kumpanya ay parang hindi na nagulat. Alam nilang si Julius ay hindi simpleng empleyado lang. Nasa pantry si Ana at Maricel na marinig nila ang kaguluhan sa lobby. Agad na tumayo si Ana at tumingin kung ano ang nangyayari. Nang makita niya si Julius na nakasuot ng elegante at mukhang kagalang-galang, napahinto siya sa kanyang mga hakbang. Julius? Tanong ni Ana sa sarili habang naglalakad papalapit. Habang lumalapit siya, mas lalong nagiging malinaw ang katotohanan. Ang mga empleyado malapit sa kanila ay bumubulong-bulong. Hindi mo ba alam? Siya ang may-ari ng kumpanya. Bulong ng isang empleyado. Nang marinig ni Ana iyon, nanlaki ang kanyang mga mata. Ano? Bulong niya sa sarili, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Si Maricel naman ay nagulat din sa nalaman. Si Julius? Ang may-ari ng kumpanya? Tanong niya kay Ana. Oo. Hindi ko alam. Sagot ni Ana na nanginginig at halatang nahihiya. Habang naglalakad si Julius papunta sa conference room, marami sa mga empleyado ang nagbigay galang at bumati sa kanya. Good morning, Mr. Julius. Sabi ng ilang empleyado na halatang sanay na sa kanyang presensya. Ang ilan naman, lalo na ang mga bagong empleyado, ay nagtataka at nagbubulungan. Siya pala ang may-ari ng kumpanya? Bakit ngayon lang natin nalaman? Tanong ng empleyado sa isang tabi. Matagal na siya nagtrabaho dito bilang truck driver para mas makilala niya ang operasyon ng kumpanya mula sa ibaba. Sagot ng isang veteranong empleyado. Hindi kasi siya yung tipong nagyayabang eh. Lumapit si Julius kay Ana at Maricel at ngumiti ng magiliw. Ana, Maricel, good morning. Bati niya na may kasamang ngiti. May kailangan lang akong ayusin dito sa opisina. Hindi makapagsalita si Ana. Ang lalaking minamaliit at pinagtatawanan niya ay siya palang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Pakiramdam niya ay bumagsak ang buong mundo niya. Julius, hindi ko alam. Simula ni Ana, ngunit pinutol siya ni Julius. Walang problema, Ana. Alam kong may mga bagay na hindi natin agad nalalaman. Sagot ni Julius na may kasamang lambing at pag-unawa. Pero kailangan ko na magpatuloy sa trabaho ko. Excuse me. Habang naglalakad papunta sa conference room, binati siya ng mga matataas na opisyal ng kumpanya. Mr. Julius, handa na po ang presentation natin para sa bagong proyekto. Sabi ng isang executive. Salamat, darating na ako. Sagot ni Julius habang papasok sa conference room. Sa kanyang pagpasok, iniwan niya si Ana at Maricel na naguguluhan at puno ng katanungan. Si Ana ay nanatiling nakatayo, hindi makapaniwala sa nangyari. Ang lahat ng kanyang pagmamaliit at pangungot niya kay Julius ay bumalik sa kanya nang may kasamang hiya at pagsisisi.
Pakiramdam niya ay bumagsak ang buong mundo niya at hindi niya alam kung paano haharapin si Julius sa mga susunod na araw. Habang naglalakad palayo si Julius, pakiramdam ni Ana ay para siyang nasa panaginip. Ang lahat ng nangyari ay parang isang bangungot na hindi niya inaasahan. Sa bawat hakbang ni Julius palayo, ramdam niya ang bigat ng kanyang kamalian. Maricel, anong gagawin ko? Hindi ko alam na siya pala ang may-ari ng kumpanya. Sabi ni Ana, na puno ng pagsisisi at kalungkutan. Ana, kailangan mong harapin ang ginawa mo. Alam mong mali ang pagtrato mo kay Julius. Sagot ni Maricel, na puno ng simpatya para sa kaibigan. Pero paano ko babawiin ang lahat ng iyon? Tanong ni Ana na nagsisimulang umiyak. Paano ko haharapin si Julius ngayon? Wala kang ibang magagawa kundi humingi ng tawad at ipakita sa kanya na nagsisisi ka. Tugon ni Maricel. Alam kong mahirap pero kailangan mong gawin yan. Habang umuuwi si Ana ng gabing iyon, hindi siya makatulog. Iniisip niya kung paano niya hihingiin ang tawad ni Julius at kung paano niya maipapakita na totoo ang kanyang pagsisisi. Alam niyang mahirap ang kanyang gagawin, pero handa siyang gawin ang lahat para maitama ang kanyang pagkakamali. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unting nag-ipon ng lakas ng loob si Ana. Alam niyang mahirap, pero alam din niyang kailangang gawin ito. Ang pagsisisi at pag-amin ng kanyang pagkakamali ay magiging simula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Matapos ang ilang araw ng pag-iisip at pag-iipon ng lakas ng loob, nagdesisyon si Ana na humingi ng tawad kay Julius. Alam niyang hindi magiging madali ang paghingi ng tawad, ngunit ito ang tamang gawin. Isang umaga, nagpunta siya sa opisina ni Julius. Kumatok siya sa pintuan at nang pagbuksan siya ni Julius, agad siyang nagpakumbaba. Julius, maaari ba kitang makausap? Tanong ni Ana na puno ng kaba at pagsisisi. Oo, Ana. Ano ang kailangan mo? Tugon ni Julius na may halong lamig sa kanyang boses. Julius, gusto ko sanang humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko. Mali ang naging pagtrato ko sa'yo. Sana ipatawarin mo ako. Sabi ni Ana na halos maiyak na. Napatigil si Julius at pinagmasdan si Ana. Kitang-kita niya ang pagsisisi sa mga mata nito. Ana, tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad. Sabi ni Julius na may kasamang ngiti. Ngunit sana, hindi na tayo magtagpo ng landas muli. Nagulat si Ana sa naging sagot ni Julius. Hindi siya makapaniwala na ganoon lamang ang magiging tugon ni Julius sa kanyang paghingi ng tawad. Napikon siya at hindi napigilang magsalita. Julius, bakit naman? Akala ko ba magkaibigan tayo? Bakit ayaw mo na ako makita pa? Tanong ni Ana na may halong galit at pagkalito. Ana, hindi ko nais na palalain pa ang sitwasyon. Mas mabuti na sigurong magpatuloy tayo sa kanya-kanyang buhay. Tugon ni Julius na puno ng katatagan. May mga bagay na hindi na maaaring balikan. Bago tuluyang lumisan si Ana, nagdesisyon si Julius na ipaliwanag ang tunay na dahilan kung bakit siya nagtrabaho bilang truck driver. Ana, gusto ko malaman mo ang totoo. Sabi ni Julius, ang aking ama, bago siya namayapa, ay isang truck driver. Nagsimula siya sa simpleng trabaho at unti-unting nagpatayo ng aming kumpanya. Dahil alam kong sa akin ipapamana ang kumpanya, nais kong maranasan ang lahat ng pinagdaanan niya. Nanatiling tahimik si Ana habang nakikinig. Nais kong maging kagaya ng aking ama, kahit na may pera na, nanatiling mapagkumbaba at marunong magpahalaga sa lahat ng tao, ano man ang estado nila sa buhay. Ngayon, Ana, alam mo na ang dahilan kung bakit ako nagtrabaho bilang isang truck driver. Hindi ko ginawa iyon para magpanggap o lokohin ng mga tao. Ginawa ko iyon para matutunan kung paano maging isang tunay na leader na may malasakit sa kanyang mga empleyado. Dagdag ni Julius. Matapos marinig ang buong kwento ni Julius, na puno ng pagkalito at pagsisisi si Ana, hindi niya inakalang ganito kabigat ang dahilan ni Julius. Tumayo siya at humarap kay Julius. Julius, salamat sa pagbabahagi ng kwento mo. Ngayon, mas naiintindihan ko na lahat. Sabi ni Ana na may halong luha. Pasensya na sa lahat ng nagawa kong mali. Sana'y matagpuan mo ang kaligayahan na nararapat sa'yo. Salamat, Ana. Mag-ingat ka. Tugon ni Julius. Habang palabas si Ana ng opisina, ramdam niya ang bigat ng kanyang pagkakamali.
Alam niyang mahirap tanggapin ang kanyang nagawa, ngunit kailangan niya magpatuloy at matuto mula rito. Sa mga sumunod na buwan, nagpatuloy si Julius sa kanyang trabaho bilang leader ng kumpanya. Naging mas matagumpay ang kumpanya sa ilalim ng kanyang pamumuno dahil sa kanyang mapagkumbabang ugali at malasakit sa mga empleyado. Si Anna naman ay nagpatuloy sa kanyang buhay, dala ang aral na natutunan mula kay Julius. Naging mas mabuti siyang tao at nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng paggalang at pagpapakumbaba. Sa huli, ang kanilang mga landas ay naghiwalay, ngunit ang mga aral na kanilang natutunan ay nanatili sa kanilang mga puso. Ang kwento ni Julius at Anna ay isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o posisyon, kundi sa kabutihan ng puso at kakayahang magpatawad at magpakumbaba.